ako na gagawin. Wow! Pero siya yung Masipag. Oo. Ikaw, Janelle lang. Kayo dalawa. Kahit silang dalawa, pero kami namin kami lang. Last minute lang ako. Laging last minute. Kunyari may binibigay na task ko, tapos na Tapos na. ready naman. Oo, Yung programming nga kanina ginagawa. Sabi niya ako, kakakita niya lang. Tapos sabi niya, ginagawa na pala. Siyempre na-pressure sa submission na ako. Deadline pala. So, tapos na tayo sa tatlong questions. Dito na tayo. Ito yung mga ultimate questions natin. Yes. Nagre-reflect to sa personalities namin. Truly. Pinili ko ang white folder dahil Clean simple girl and Clean girl. So, ang question ay, what are some of the most rewarding aspects of being an adult today? Yung one. Freedom. Oo, freedom talaga. Freedom sa akin. Freedom. Freedom talaga yung pinaka-rewarding. Kasi mas may food ka ng time mo. Tapos nung high school ako, kinukulit pa ko yung phone ko. Pinapatay pa yung wifi. Kasi mahilig ako magpuyat. Pinapatay yung wifi, tapos naiyak na ako, ano nang gagawin ko. As in like, tinititigan ko lang yung clock ko sa room. Hinihintay ko na magano. Tapos naiyak na ako, magto-2 AM na hindi pa rin ako tulog, tapos wala akong ginagawa. Tapos pati remote ng TV kinukuha. Kasi wala akong ginagawa, nakatumawa na ako. So yun, tapos nung, syempre ngayong adult na, alangan ko din pa yung phone ko. So yun, may freedom na ako sa time ko, gano'n. Sa pati sa paggala, gano'n. Ganun. Hindi na kasing strict. Oo, dati. Tapos si daddy, okay lang sa kanya na umiinom ako, gano'n. Kaya pag umiinom ngayon tayo, Hindi ka Ikaw lang. kaya kapag umiinom tayo, pinapaalam ko ng totoo na kaya ngayon, daddy kasama ko SLC friends ko, iinom kami, gano'n. So yun. Ganun din sa akin, freedom. Freedom talaga. Next? Next. Ito, folder pa nung high school. Yung may portfolio kinuha ko lang. Wow, Tapos, may design. sabi kasi nila may design, sabi designan. So, naggunting ako ng mga design sa sticky Ang notes. effort. Sa sticky notes. Tapos dinikit ko na lang. So, Tapos blue pang. Kasi favorite color. color. Based on your experiences in life, how would you define love? Akin hindi ako mag-Bible na tao, pero nasa Bible ngayon, love is patient, love is kind, ganon. Love is not envious, ganon. Pero yung love, hindi siya seloso, hindi siya selosa, hindi siya mabilis magalit, ganon. Talagang mabait yung love dapat. Kasi parang kunyari kapag sa friends or sa jowa, ganun, pag nag-aaway or nag-break, parang maisip mo na, ayaw ka ng love. Pero nakakalimutan natin na hindi love. Yun yung love. Hindi yun yung love. Parang na-realize ko later on ngayon, sa life ko na yung love. Patient talaga siya, tas mabait talaga yung love. So, talagang ang sarap niya i-embrace yung love. Sa family, sa friends. Kasi naman yung love, hindi naman siya about with other people naman. Pwede rin with yourself. Oo, with yourself. Oo. So, dapat patient ka din sa self mo, kind ka sa self mo. Yung love ko, kapag lahat na naintindihan na ngayon. Parang ngayon, kayo naintindihan nyo na ako naintindihan nyo kayo. Ganun yung parang nagkakaintindihan na ang lahat. Ganun yung love. Communication, ganun. Kunwari sa parents ko, naintindihan ko na yung part nila. nababasa mo na. Maintindihan na rin nila yung part ko nga. Ganun. Kasi di ba, sabi nila, to be loved is to be known. Exactly. Oo, kasi Truly. kapag lumalabas, since alam ko yung favorite colors niya, kunyari may nakikita ko na parang iniisip ko na, ay magugustuhan to ni Ed, ni Janelle, magugustuhan ni Emily, magugustuhan ni Sai, gano'n, naalala ko na kayo pag gano'n. Wow. So parang sa akin, ang love sweet. din yun. Love is about giving your best. Doing your best. Kasi, kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, kunwari, mahal mo yung ginagawa mo, kunwari, kahit naman sa ibang tao, dapat ginagawa mo yung best mo, ganun. You want to be your better self. Kasi nga, yun yung love. Love is about being
Better. good, being better, doing great. Ganon. Truly. Oh, yung pagtutulungan, like, sa family, di ba, pag may problema, nagtutulungan sila. Yun yung nafe-feel ko na love. One for all for one. Truly. Truly. Next. Ganito lang, plain na folder. Kasi, Kasi Bakit? plain akong tao. Wala lang, maganda lang. Maganda lang tingnan. Minimalistic. Minimalistic. Wow. Wow. May fun ba? May fun. As a teen, what do you think it means to be an adult? Yung pagkakaroon ng mga obligasyon sa buhay. Mm. Ganun. Yung na-feel ko na parang definition ng adult. Oh, Kasi kapag adult ka, mas maraming responsibilities. Tayo pa nga lang marami na yung iniisip natin na kailangan gawin. tayo pa nga lang na adulting pa lang, ang dami na nating iniisip. Paano kaya pa kayo yung mga adult? Mga bayarin, taxes, Yung ano mga pa. True. Ang daming iisipin kapag adult. Kaya siguro yun din yung masasabi natin na part ng pagiging adult. Yun, yung maraming responsibilities. Diba? Kasi malapit nang mag-work, ilang years na lang. Kailangan mo maging successful kasi kailangan mo matulungan yung family mo. Yun. Kailangan mo mag-budget pa. Hindi ko pa. Parang sa personal needs mo, ngayon maubos na para sa yung mga kailangan mong bilhin, like sa wants mo na pampaganda. Paano kaya nila nagagawa lahat ng ganun, diba? Yung mga adult person. Para sa akin, nasa team, yung meaning ng pagiging adult, pag selfless yung tao. Kasi kapag matanda ka na, hindi na lang yung sarili mo, Oo, isipin mo. Isipin mo yung pamilya mo, yung kapatid mo. As in, Lahat lang. masyado na dito sa Philippines ngayon na very Family. family-oriented na talagang kailangan isipin mo din mararamdaman nila. Tapos, Truly. mararamdaman ng tao sa paligid mo. Kahit ngay sa social media, yung pag-post mo, dapat, para sa akin, dapat responsible ka din sa mga pinopost mo. Kasi may mga bata, ganyan. And nung high school, like, talagang nagpo-post ako ng kung ano kasi Facebook Facebook ko naman, akin naman, Instagram ko Ako to. naman. Oo, account ko to, parang may ganun. Kung ano lang, diyan talaga ako. Parang ganun yung mindset ko. Pero ngayong mas matanda na ako, na-realize ko na dapat responsible ka din sa pinopost mo. Truly. Kasi hindi naman napipili ng tao yung makikita nila. Oo. Tapos, yung mga bata ngayon talagang ano na din sa Oo, gadgets. Kaya may mga accounts na din sila, ganun. Tapos dapat as the new adults, feeling ko dapat mas maging responsible tayo. Kasi nung tayo yung bata, yung mga parang may na-desensitize ngayon tayo ng media. Na parang may, kunyari pag may namamatay, parang may nasa sad tayo, pero after a day, wala na, nakalimutan na natin. Or even yung mga news, pag may kay Bongbong, galit tayo ng ilang days, tas wala na, makakalimutan din natin. Like, wala tayong ginagawa ngayon na action. Parang gano'n. Kasi ang daming nagaganap sa social media. Kasi masyadong madaming nagaganap sa social media, tas nakukulangan sa action. So yun, dapat selfless. Truly. Naman. Last but not the least. Truly Bakit ito. ganyan? Yung napag-usapan talaga natin, di ba, folder, tas magre-reflect ng personality. Truly. Tas naisip ko, wala sa personality ko na mag-conform sa rules. Lagi ako nag-break ng rules. As in, like, yung piercings ko, yung mga tattoos ko, never pumayag yung parents ko. Pero ginawa ko pa rin. Pati nga yung may, dyan, yung sa hallway ngayon na may mga house, gusto pa na sa kabilang way ako pumupunta. Hindi siya Ini-influensyan niya kami. Truly. Ewan ko bakit ayaw ko sa rules. As in, Rule breaker. truly, ang rule breaker ko sobra. Parang ngayon mas may thrill. Parang yun yung ako ngayon. So, isip bata pa rin ako. Tapos, pati ngayon kapag sa schoolworks, mga projects, ganun. Kunyari may binigay, magsusulat ng ganito. Gusto ko ang OA ngayon ang sa akin na gusto ko na iba, gusto ko unique, gusto ko super ganun. Super, Pasado. Basta yung ganun. Oo, like hindi ngayon ako, kunyari ito, sabi natin folder. Sabi ko, hindi naman ako pang folder lang, parang ganun. So, gusto ko na, Nag-ano ka, think beyond the box. ganun ako, like, talagang iniiba ko. Anyway, para sa ultimate question.
Walang haba. Hindi na kailangan. Imagine you're 80 years old. Looking 80 back, years 80, old. 80 years old. Looking back on your adulting journey, what do you hope you'll say to yourself about the choices you made today? Oh, you've done good. Why? Kasi, Congrats na kaya mo. oo, congratulations. 80 years old ka na. Wow, ang haba ng buhay mo. Buti na kaya mo. Kaya nga, parang syempre magiging proud ka sa past self mo na nakaya niya lahat ng challenges, Truly. di ba? So kapag 80 years old ka na, parang ay... Nalagpasan mo lahat ng Oo, pagsubok. Truly. parang dyan mo lang makakon na yung meaning ng buhay. Ganun. Kapag 80 years old ka na. Parang, di ba kapag 80 years old ka na, parang mafe-feel mo na na malapit ka nang kunin. Kasi 80 ka na. Kasi 80 ka na. Baka nga hindi mo makaabot na. Truly. Ganun. So kapag 80 ka na, talagang maswerte ka. Truly. Parang ang ganda lang. Parang ngay doon mo lang ma-experience na maganda ang buhay. True. Yun nga, congrats na kaya mo. Lahat ng pagsubok na binato sa'yo. Wow. Wow. Ako magti-thank you ako. Wow! Magti-thank you ako sa sarili ko ngayon. Kasi, yun nga, yung may parang nag-YOLO ka. Parang may in-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Kaya ngayong 80 years old ka at wala ka ng regrets. Pagsisisihan, oo, gano'n. Na-enjoy mo yung buhay. Oo, yung youth mo. Oo. Ano nga yung magagawa mo sa kunwari mayaman ka ng 80 years Tapos yun din old. mo na. Oo. Sabi ko, parang same lang din kayo na kay Sarah na parang ay, wow, you've made it. Oo, Parang diba ganun? na parang ay, kunyari Nakaka-proud. kung 80 ako ngayon, tapos babalikan ko yung ako ngayon, parang mapaproud ako sa sarili. Na parang ay talagang tinatry ko yung best ko. Kahit tamad ako, tinatry ko yung best ko. Sa akad, sa social life. Kahit nahihiya ako minsan makipag-socialize, gano'n. Inaano ko pa rin. Tinatry ko pa rin. Kahit introvert ako. Di ba? Ah, 51% introvert. Pinakita ko sa kanya yung proof. Introvert ako. Pili ko lahat naman tayo magiging proud. Oo. Parang We've doon ka done lang. better. Oo. Parang doon ka lang may makukontento. Oo, kapag babalikan mo yung That is the end. Truly! Don't forget that the way you speak to yourself matters, and don't be too hard on yourself. Life is good. Life is great. Be proud of what you've done. Live your life the fullest because you only live once. Go beyond your limits. Truly! Based on your experiences in life, how would you define love? Parang love language. Love? Kaya nga. Yun naman, di na na umabot mo. Hindi na nakabot sa 80 years old. Imbis na 80-18 na. Jowa? Patience is better than cure. Wow! Si organizer.